Venaventura Mansion, Steven's POV. Sorry, we're late. Napatingin ako sa lalaking maaaring kasing edad ng tatay ko. May hawak tong itim na tungkod gamit ang kanang kamay habang kaliwang braso nakahawak sa asawa. May hawak din kahon ng babae sa isang kamay nito na kung di ako nagkakamali, cake. Oh, don't mind that. Tayo nang tumuloy sa loob anyway. Where is your daughter? Tanong naman ng ama ko na kinakunot ng noo ko. Ang alam ko kasi family dinner to, kaya nga ako umuwi eh. Pero eto siya't may inimbitahan palang ibang pamilya. Hinahanap pa nga ang anak ng bisita niya, Dad. Pwede bang kumain na muna tayo? Dala-alis din ako kaagad. I have an important meeting with my business partner. Pagsasinungaling ko. Wala akong balak magtagal dito dahil di naman ako mahilig makidinner sa iba. Lalo na kung wala namang magandang dahilan. Of course, son, he answered. Nauna na akong pumunta sa kusina at di na rin sila hinintay. Kumakain na ako na magpasya silang sumalo sa akin. Ewan ko ano pang pinag-usapan nilang tatlo. Wala rin naman akong pakialam. Bakit di mo sinamang anak mo, Luis? Sayang, di naman na sila nagpang-abot itong si Steven. Muli na namang tanong ng ama ko. And now I realize na ang bisita niyang ito ay ang Montes family. Napapailing at napabuntong hininga na lamang ako. Matagal nang inuungot sa akin ni Dad at Mama ang tungkol sa kasal namin ng babaeng ni sa larawan ay hindi ko pa nakikita. I just got tired of hearing that engagement thing, kaya naman binaliwala ko na lang. But now that the Montes family was here, I got curious. Magandang lalaki at mukhang sophisticada naman ang mag-asawa. Di naman siguro ganon kasagwang itsura ng anak nila. Isa pa kahit naman pakasalan kong anak nila, mananatiling sa papel lang kami kasal. That's why I got myself a mistress already, Myla Tigra. I smiled about that thought. Ano kayang ginagawa niya ngayon? Leticia was sick. Nahihilo daw siya at masakit ang tiyan. Hindi ko na pinilit at baka dito pa siya magkalat ng lagim. Marami pa namang pagkakataon. Sa sinabing niyo ni Mr. Montes, natigilan ako. Hindi naman siguro iisang tao lang ang nagmamayari ng pangalang Leticia. Now I was curious. Ano kayang itsura niya? Nang sabihin sa akin ng mga magulang ko na may nahanap na silang babae na babagay sa akin at pakakasalan ko, tumanggi ako. Wala pa sa isip at plano ko mag-asawa. I am still enjoying my life. Pero nang sinimulan nilang ipamigay ang iba naming ari-arian, dahil wala naman daw silang magpapamanahan noon, doon na ako nagwelga. Hindi nila ibibigay sa akin lahat ng ari-arian namin, na halos ako lang naman nagpalago, hanggang hindi ako pumapayag na maikasal sa babaeng napili nila. Peste? Kaya naman kahit di ako sang-ayon, umuo na lamang ako. Hindi ako papayag na mapunta sa iba at sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko. Isa pa, isa-isa na rin nagpapakasal ang mga kaibigan ko. Napag-iiwanan na rin ako. Hindi man lang tinatanong ang opinion ko. Mom, Dad, I have to go. Singit ko. Tumayo na rin ako takipagkamay sa mag-asawang Montes para naman hindi nakakahiya. Di ko na rin sila hinintay pang magsalita at tuluyan na silang iniwan. I used my Ducati and went to Club V where Brian is waiting for me. Kailangan ko ipa-background check ang babaeng sinasabi ng pamilya ko. And when it comes to that, Brian was better and trusted. Kaagad na ako tumuloy sa loob. Malakas at maharot na tugtugin ang kaagad na bumungad sa akin. Kasabay ng mga nagsisigawang tao sa loob. Pero nang ibinaling kong paningin ko sa stage, nagulat ako. Nanlaki ang mata at nakaramdam ng inis na makita ko si Leticia. Sumasayaw na mapang-akit habang ang mga braso ay nakapulupot sa batok ng isang lalaki. Kagad akong umakyat sa entablado at walang pakialam, binaklas ang kamay niya sa lalaki. Wala rin akong pakialam kung mapaaway ako o hindi. Leticia is mine. I bought her already. We have a contract but here she is, dancing with another man. What the? Hey, I thought you have a family dinner. Nakangiting tanong niya sa akin. Pagod na ang mga mata niya. Namumula ang pisngi. Amoy alak ang hininga niya. Peste. Lasing na siya. Buonasera, Piccola. Tisono mancato? Tanong niya pa. Di na ako nagulat na magsalita siya ng wikang Italian dahil minsan niya nang ginamit yun sa akin. I can understand her. I am half Filipino and half Italian. But what's the good in the evening just like what she asked me when I see her with that guy? Dapat galit ako. Dapat binasag ko na ang mukha niya na magsalita siya. Doon sa kasayaw niya. Pero hinagkan niya ang labi ko which made me feel like a love-struck puppy. I miss you, baby. Giit niya bago humagpos sa akin. Hinila ko siya palapit sa katawan ko habang nakahagpos pa rin siya sa akin na mahigpit. Buonasera, Leticia.
Bati ko sa kanya kahit naiinis sa inaakto niya bago hinila siya pababa ng stage. What are you doing here, Leticia? Galit kong tanong sa kanya habang parot parito at nakatayo sa bandang gilid niya. She was drunk and wasted. Lalo pang nag-init ang dugo ko nang hindi lang ako bago yumuko sa mesa. This lady is in trouble. Sa itsura niya at sa suot niyang damit ngayon, malamang pagpapiestan siya ng mga lalaki dito sakaling di ako dumating. She's like a tigress lost in a city. Leticia, oh my gosh! I told you not to drink? Lalo namang kumunot ang kanina pang nakakunot na kilay ko nang mula sa kung sa'y sumulpot ang isa pang babae. But if I'm not mistaken, siya rin yung babaeng kasama ni Leticia sa Veniventura Resort. Maybe they're friends. Bagya lang siyang sumulop sa akin bago muling natuon ang pansin niya kay Leticia. What the? Tumayo ka dyan, nakakahiya. Halika na, umuwi na tayo. Ang galing-galing magayang magbar, hopping, tapos ngayon para kang sinadyan? My brows furrowed as she said that. At talagang siya pa pala ang nagaya dito. Napakagaling. Hindi ba niya naisip na may kasunduan kaming dalawa? How can we find some gwapo, mayaman at hindi pa mawawala if you're wasted already? Giit niya pa. And that's it. Paparusahan kong tigers na to dahil sa ginawa niyang galit at pagkabaliw sa akin ngayon. Hey, I'm Steve. I know you, and thank goodness. Ililigtas mo ako sa wasted na babaeng to. Ikaw nang bahala sa kaibigan ko. I can't carry her. And if ever something bad happens to Leticia, I swear, tatanggalin kita nang nasa ibaba mo. Pagpuputol niya sa akin bago umalis na. Hindi niya man lang ako inusisa. Basta niya na lang pinagkatiwala sa akin ng kaibigan niya ng ganun lang. What a friend! Nahihilo ko. Gosh! Halos pasigaw na sabi naman ni Leticia na muling umagaw ng atensyon ko. Tinukod niya pang magkabilan niyang siko sa mesa habang sapo ang noo. Hala, sige, inom pa. I swear, paparusahan kita hanggang sa hindi ka na makagalaw. Singhal ko naman sa kanya. I love that idea. Sagot niya naman at sapo pa rin ang noo. Talagang you're gonna love that at hindi ako nagbibiro. Pesting alcohol? I'm not gonna drink anymore. Giit niya pa na kinangisi ko na lamang. I hold her arm and help her to stand up. Halika na, umuwi na tayo. Muntik pa siyang matumba kaya naman pinangko ko na siya na para bang bagong kasal lang kami. Ang problema ko na lang kung paano ko siya isasakay sa sasakyan ko, gayong motor ang daladala ko. Baka mamaya mahulog pa siya o kaya madisgrasya pa kaming dalawa. Baby, stand up properly, I'll just call my friend. Ngunit imbes na tumayo siya, umupo siya sa lapag. What the? Leticia, stand up. Pilit kong hinihila ang braso niya para makatayo siya. Ngunit mas lalo lamang siyang nagpapabigat. Ano ba? Naiilo ko at gusto kong maduwal. Aniya na kinalaki ng mata ko. Wala pang 5 segundo, sumuka nga siya. Shoot! Hindi ko inaasahang ganito ang mangyayari sa akin dito sa Club V. I hold her, caressed her back and let her vomit on the floor. Sana lang talaga hindi kami masita rito. Habang dumuduwal rin siya, kagad kong tinawagan si Kyle. Siguraduhin mong importanteng sasabihin mo. Kung hindi, masasapak talaga kita. Bungad niya sa akin nang sagutin niya ang tawag ko. Can you go here at Club V? I need help. Natatarantang sagot ko naman. Hinablot ko pa rin ang likod ni Leticia habang dumuduwal pa rin siya. Muntik niya pa nga maapakan yung suka niya eh. Oh my! Stay still. You might stomp on your vomit. Singhal ko sa kanya. Hey! What's going on? Who are you talking to? Kyle, utang na loob. Pumunta ka na rito. Bring a car. Matapos kong sabihin yon, pinutol ko na rin kaagad ang tawag. Si Kyle ang tinawagan ko dahil siya ang mas malapit dito sa Club V. Nawala na rin tuloy sa isip ko si Bar na dapat kikitain ko rin dito ngayon. Sa tingin ko mawawala na ako. My goodness! Giit na naman ni Leticia na nagpabalik sa katinoan ko. Huling inom mo na yan ha? Nasaan na ba yung si Kyle? Bakit pang tagal-tagal ang bugok na yon? Leticia, halika na. I pulled her closer to me when she was about to walk away. Gumigewang pa nga, peste. No! Huwag mo akong hawakan. Hindi kita kilala at meron na akong gwapong manliligaw. He was exclusively mine and I am his exclusive mistress. Go away! Natigilan ako saglit nung sabihin niya sa akin yon. Is she talking about me? Sira talagang babaeng to eh. Hindi niya ba ako makilala? Ganito ba siya kapag lasing? I should have gotten to know her better. Marami pa akong di alam sa kanya tulad ng kung ano ba talagang buong pangalan niya.
kung bakit siya nagtatrabahong dancer sa La Tigra Hotel, gayong sa nakikita ko at sa pananalita niya, may pinag-aralan naman siya. Kung tutuusin nga para siyang spoiled brat. Or maybe, she is a black sheep in their family? Natigil lang ang malalim kong pag-iisip na may bumusita sa amin at lumabas ang driver nun. Ano nangyari sa'yo, bro? Kuryosong tanong sa akin ni Kyle. Pilit niya ring tinitingnan si Leticia na ngayon halos mangunyapit na sa balikat ko. Is that Leticia and she's drunk? Pagkatapos ko sasabihin niya pa. Peste, ano nangyari sa kanya? Nilasing mo o nilasing mo talaga? Kung di ko lang nahawak sa Leticia, baka nabatukan ko na yung pesting Kyle na to. Use my Ducati and we'll use your car. Sa La Tigra Hotel ako tutuloy? Doon mo lang din iwan yung sasakyan ko. Muli kong pinangko si Leticia at sinakay na sa sasakyan ni Kyle. Di ko na rin pinagkabalang sagutin pa ang mga tanong niya dahil sa totoo lang naglalagkit na ako. Nang maiayos ko na si Leticia sa katabing upuan ng driver's seat, nagpaalam na ako kay Kyle. Umalis na rin naman siya kaagad. Leticia, are you okay? Don't worry, malapit na tayo. Tanong ko sa kanya kahit na nga alam ba ko na hindi ko siya sasagot. Bukod kasi sa nakatulog na yata siya nakayup-yup pa ang mukha niya sa balikat ko. Ilang minuto lang din ang biniyahe namin hanggang sa makarating kami sa hotel. Muli ko na naman siyang pinangko ng pa-bridal style at tinala sa unit ko. Hindi ko naman siya po pwedeng iuwi sa kanila ng gantong itsura niya. Inupo ko siya agad sa lababo ng banyo pagkatuloy namin. Tinanggal ko ang dress niya, washed her face and brushed her teeth. Open your mouth, huwag kang makulit. Naiinis kong singhal sa kanya. Ang hirap pala mag-alaga ng lasing. Isa pa na akit akong hagkan siya kahit na nga bumukha siyang sabog. I want to sleep na. Just put me on the bed. Giit niya naman. Pinilit ko pa rin siyang sipilyohan at tinanggal ko rin ang makeup niya bago ko siya dinala sa kama. Peste, pahirap to. Mas gugustuhin ko pang magsigawan kaming dalawa kaysa yung ganito. Ang hirap magpigil. Idagdag pa ang bigla niyang paghagpo sa akin. Stay with me, please, she said with her eyes closed and her arms on my shoulder. It's gonna be a long and sleepless night for me now while the wild tigress was sleeping peacefully in my arms. Leticia's POV. I gently rubbed my hand on my pillow. Sininghot-singhot ko pa yon dahil nakakasabik ang amoy. Di naman ganito kaganda amoy ng mga unan ko dati It seems like Steve's smell? Yes. Kaamoy niya na yata yung mga unan ko. Muli kong pinilit ang sarili ko na matulog. Siniksik ko lang ang mukha ko sa unan kong mainit-init. Ano nangyari sa unan ko? Bakit ang init sa pakiramdam? Nalapit sana ako at tinigpitan ang hagpos ko pero halos pigilan ko ang sarili kong huminga nang may marinig ako nag-uusap. Baby, please, don't move. Be quiet. Malapit ko nang maabot ang sukdulan. Baka hindi na ako makapagpigil. Nananaginip ba ako? Bakit boses ni Steve ang naririnig ko? If it is just a dream, I don't want to wake up yet. Gusto kong pakiramdam ng kanyang katawan. Gusto ko siyang hagpusin. Gusto kong amoy niya at oo, baka nananaginip ako. Wala naman si Steve dito sa bahay. He can't be here. Baby, gising ka na ba? I'm hungry. Muli niya pang sabi sabay hagkan sa labi ko. Good morning. I smiled. Dinadama ang moment na ginawa niya. Morning, Daddy. Pangaasar ko sa kanya sa panaginip ko. Even in my dreams, ang ganda niya pa ring asarin. Please, Leticia, don't call me Daddy, he said angrily. And because of that, I opened my eyes and then smiled at him. Aasarin ko sana siya ulit, ngunit bumungad sa akin ang Adam's apple niya na sobrang visible, lalo na kapag napapalunok siya. I find that very sexy. But wait, panaginip lang ba talaga to? Steve? I said huskily, medyo paos at masakit pa ang lalamunan ko. Dama ko rin ang pabimintig ng sentido ko dahil sa pesting hangover. Am I dreaming? Pabulong ko pang tanong. I felt his mouth form a smile on my forehead. No, you're not dreaming. Do you want proof? He asked. Doon na ako tuloy ang nagising. What proof are you talking about? At bakit ba narito ka sa kwarto ko? Paano ka nakapunta dito sa bahay? Sunod-sunod kong tanong sa kanya nang nakatingala para makita ang mukha niya. Kinakunot naman ang kilay niya yon bago ngumiti. You really need proof, ha? Mukha nga kasing nananaginip ka pa. Pagkasabi niya noy naramdaman ko, humagpos ang palad niya sa binti ko na natatakpan ng comforter. Bago niya niyakap sa bewang niya at hinila ko papalapit sa kanya. Nanlaki ang mata ko
at napabuntong hininga nang maramdaman ko ang kasangga niyang kumakatok sa entrance ko. Pero teka, pang ibaba lang ang suot ko? Ano nangyari sa damit ko? Kagabi pa ako nagtitimpi sa totoo lang, pero hindi ako pumapatol sa lasing na babae. Aniya na mas lalong ikinalaki ng mata ko. Ibig sabihin kagabi pa siyang nandito? Wait, nasan ba ako? I looked around inside the room. It was a mixture of gray and white. King-size bed, a simple yet elegant chandelier on the ceiling, and a TV that hung on the wall. This is not my room. This is not our house. Nasaan ako? Where are we? Don't tell me it's your unit. Nagtatakang tanong ko sa kanya, bago bahagya siyang itinulak papalayo. Binaklas ko rin ang paa ko na niyakap niya sa bewang niya bago na maloktot sa loob ng comforter. Then I won't tell you. Pabulong niya namang sagot. Pilit niyang hinihilang comforter na nakapulupot na sa akin ngayon. Habang pilit ko namang hinihila pabalik yon. Ano ba, Steve? Pasigaw kong sabi. Paano ba kasi ako napadpad dito? Sa pagkakaalam ko sa Jade ang kasama ko sa Club V kagabi. Wala roon si Steve at di ko siya sinabihan na pupunta kami roon. Kaya naman paanong katabi ko siya ngayon? Pinikit ko ang mga mata ko. Pilit inaalala ang nangyari kagabi pero wala. Bukod sa good evening Latisha na bati niya sa akin kagabi, wala na ako matandaan pa. Ito ang mahirap sa akin kapag nasobrahan sa alak. Nagkaka-amnesia ako kinabukasan. Bumalikwas ako ng bangon. Umupo sa kama at humarap sa kanya. Hindi ko na alintana na tayong undies lang ang suot ko. Nakita, nasakop niya naman ako. Ano pang kahihiya ko? How on earth did I end up sleeping here beside you? Bukod sa binati mo ko kagabi, wala na. I don't remember anymore. Nagtatakang tanong ko sa kanya. Tumayo naman siya. Bumaba mula sa kama at kumuha ng tuwala sa closet niya bago muling humarap sa akin. You are so drunk last night kaya ultimo pagbuhat ko sa'yo palabas ng Club V hindi mo maalala. Isa pa wala akong balak ikwento mga nangyari dahil naiinis pa rin ako kapag naalala ko. Matapos niyang sabihin yon, dumiretso na siya sa banyo. Iniwan niya ako nakatanga sa kama. Nagtataka sa mga sinabi niya. Ano bang ginawa ko kagabi? Bakit parang galit siya? Nasukahan ko ba siya? Masasabunutan ko talaga si Jade kapag nagkita kami. Siyang kasama ko pero si Steve ang nagisnan kong katabi ko sa kama? Peste. Lagi na lang ba akong uumagahin sa higaan niya nakatabi siya? Tumayo na rin ako at sinundan siya sa banyo para sana tanungin kung bakit siya nagagalit at kung ano bang nagawa ko na kinaiinis niya. But to my horror, wala na siyang kahit anong balot sa katawan at tayong mga bulalang ang nagsisilbing takip ng buong katawan niya. Pakiramdam ko lalong sumasakit ang pakiramdam ko sa nakikita ko. Sorry, I thought maghihilamos ka lang. Naiilang kong sabi. Come here, let's shower together. Hindi kita masyadong nalinisan kagabi but I did clean you up. Bale walang saan niya at saka ko hinila. Sa pagkabigla hindi na ako nakaiwas pa. Hindi na rin ako nakatanggi at nagreklamo nang tanggalin niya ang suot ko. Napaka-hot mo kagabi, to the point na masusunog mong buong club sa isang kisap mata. Bulong niya habang pinapahid ang tuwalya na may body wash sa katawan ko. Pinikit ko ang aking mga mata. Pinigilan ng aking mahihinang sigaw nang maramdaman ko ang kanyang kamay na marahang naglalakbay sa akin. Sobrang bilis ng pag-iinit ng katawan ko with just a simple touch. At pinakaayaw ko kapag nakikita kitang sumasayaw at kumikembot ang mapang-akit ka sa ibang lalaki. Latisha, maaari mong gawin yun sa akin anumang oras at kahit saan mo man gusto. Pero peste, huwag mo na ulit gagawin yun sa iba pang lalaki. Galit na bumulong ulit siya sa balikat ko. Tsaka marahang hinampas ang pisngi ko. Dahilan para mapayuko ako at kumapit sa pader. Pwede kitang parusahan kagabi dahil sa ginawa mong yun. Pero lasing na lasing ka. Akala ko ba exclusive tayo sa isa't isa? Ramdam ko ang kasangga niya, kumakatok mula sa likod. Dahilan para mapayuko ako at kumapit sa pader. Steve, nauutal kong sabi. Sinabi ko sa iyo kagabi na paparusahan kita sa pagpaparamdam sa akin ng pagtataksil. At sinabi mo na magugustuhan mong ideyang yon. Now be a good girl, accept your punishment. Natigilan akong saglit at napasigaw ng mahina nang bigla siyang magsimula. Peste talaga ang ipinagkalob sa kanya. Did I hurt you? Nag-aalalang tanong niya at saka hinagka ng balikat ko. Tumango lang ako. Sorry baby. Alam ko mahirap tong kayanin pero
masasanay ka rin. Ano niya habang patuloy sa ginagawa. Ang tanging naririnig ko lang ay ang aking malakas na pagsigaw sa kanyang pangalan para mas parusahan ako. At para sa akin, ang paraan ng parusa ni Steve ay ang pinakamagandang parusa na malugod kong tatanggapin. Sa kabilang banda, it's been 2 days since Steve and I last saw each other. I kinda miss him, but who am I to disturb him when he was busy doing his thing or not? Busy nga ba? Baka naman busy na sa iba. Hindi niya man lang maisip tawagan ako. Di rin siya nagpunta sa La Tigra Hotel sa nakalipas sa 2 araw. Matapos niya akong parusahan na talaga nga namang matatawag kong napakatinding parusa, bigla na lamang siyang nawala. Baka may bago nang pinasisigaw. Subukan mo lang talaga, Steve. Makakatikim ka talaga sa akin. Mas matindi pa sa parusang pinaranas mo sa akin. Gigil na bulong ko sa sarili. Pero bakit ba ako nagkakaganito? Wala naman akong karapatang mag-demand sa kanya at makaramdam ng ganito dahil wala namang feelings na involved sa kasunduan namin. Basta. He said he will be my exclusive lover kaya dapat lang panindigan niya. Ito na ang huling gabi ng trabaho ko. Bukas day off na. My father decided to tour me around the Montes Hotel and restaurant tomorrow. Kailangan ko na raw malaman ang pasikot-sikot sa kumpanya para kapag ako na ang humawak ay alam ko na. As if naman interesado ko sa pagpapatakbo ng ganon. That was Nadia's thing, not mine. I sighed and put on my red seductive lipstick for my final touch and was about to went outside. But when I opened the door, Alice went inside hurriedly. OMG, La Tigra, bentang-benta ka. Kumulot ang noo ko dahil sa sinabi niya. I don't know also kung nababasa niyo itsura sa mukha ko. Bakit? Anong pinagsasabi mo? Curious kong tanong. Inayos niya pang nakapalumuti sa buhok ko mula sa pagkakaipit bago niya ako sagutin. Someone wants you to accompany him while he was playing cards. Mas lalo pang kumunot ang noo ko. Hindi ko siya maintindihan. Ibig sabihin, tatabihan mo lang siya, babayaran ka na. Hindi ka sasayaw, hindi ka kikilos. Wala kang gagawin bukod sa umupo sa tabi niya at magsasalita ka lang pag kinausap ka. Nakangiti pang paliwanag niya. Well, that sounds interesting. Pero sino naman ang customer na yon? Mukhang wala na siyang mapaglagyan ng pera niya kung saan niya nalang ginagastos. May I know who's that customer? I asked. A business tycoon, fresh from Italy, Day. Excited niyang sagot. Kahit ako namangha at nagulat din. Di ko naman kasi inaasahan na may magkaka-interes sa akin na business tycoon. Hindi lang yon, gwapo at macho pa. Fresh na fresh at hindi pa thunders. Giit niya pa. Hindi ko rin tuloy mapigilan ng sarili kong ma-excite dahil sa mga pinagsasabi niya. Kaya naman ang sabihin niyang pumunta na ako sa casino kung saan naglalaro ang lalaking customer na sinasabi niya pumunta ako kaagad. Maraming tao ngayon dahil Biyernes. Halos karamihan ng narito ay mga malalaking tao na may mga matataas na katungkulan sa isang kumpanya. Meron ding mga politika pero hindi ako interesado sa kanila. Na makita ko ang likuran ng lalaking tinutukoy ni Alice kanina, bahagya akong kinabahan. Likod pa lang mukhang mamahalin na. Sigurado ba si Alice na akong gustong i-table nito? May mga kasama siya sa mesa na syempre pa naglalaro din, pero di ko na inintindiyon at tuloy-tuloy na naglakad palapit sa kanya. Good evening, nakangiting bati ko. Nagsalubong ang kilay niya nang tumingin siya sa akin pero agad ding ngumiti. At oo, ang gwapo niya talaga. Good evening? Patanong niyang sabi bago tumayo upang alalayan akong makaupo. La Tigra, pagpapakilala ko. Lahat sila nakatingin sa akin na may kasabikan at saya. Hindi ko alam kung bakit pero nagsimula akong kabahan. Parang may kakaiba. Parang hindi tamang narito ako. O nom così, meraviglioso per una bella donna, comte? Sabi niya sa akin dahilan para mapangiti ako. Sinabi niya meron daw ako magandang pangalan at ako'y maganda. His Italian accent was good and I clearly understand him, but I remained silent. I'm Ronaldo. Nice to see you, La Tigra. It was my pleasure to see your beautiful face. Giit niya pa na talagang ikinalaki ng mga mata ko. I consciously touched my face, only to find out that I did not wear any mask on. Nakalimutan ko ang maskara ko sa mesa ng silid namin kanina. Peste, why did I forget that? Sorry pero may nakalimutan ako. Babalik ako mamaya. Pagpapaalam ko at kaagad nang tumalikod. Ngunit sa pagmamadali ko ay nabunggo ako ng isang customer na kagad ko sanang sisinghalan.
But to my horror, ang customer na nabangga ko ay ang uling tao na hindi ko inaasahang nandito. Peste? Leticia? Natulala ako at ako ay kinakabahan. Nanginig ang mga kamay ko at nanginig ang mga paa ko. Hindi ko kayang salubungin na nagtatakang gulat na tingin niya sa akin. What are you doing here? Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa at tinawakan niya ang braso ko. Naging mabilis ang pangyayari. Ni hindi na nga ako nakapagsalita pa nang kagad niya akong hinila paalis ng hotel. Dama ko ang higpit ng hawak niya sa palapulsuhan ko at ang halos magkandapatid-patid na rin ako dahil sa bilis ng lakad niya habang hila-hila ko. Dad, wait! Let me explain! Sinampal niya ako ng malakas na halos mabingi ako. Ni hindi ko na natapos pang sasabihin ko dahil sa malakas sa sampal na iginawad niya sa pisngi ko. Hindi kita pinalaki para magtrabaho bilang isang bayaran. Hindi kita pinag-aral para ihantad ang halos walang balot mong katawan sa lahat ng taong naririto. At sigurado akong sumasayaw ka at nasisiyan sa mga customer na yon sa pamamagitan ng pagkembot ng iyong katawan. Nakaka-disappoint ka talaga, Leticia. Galit niya ng sigaw. May mga nakatingin sa akin habang umiiyak ako at pinagalitan ako ng daddy ko na para bang may ginawa akong krimen. At oo, ang nabangga ko kanina ay ang aking ama. I will explain, sabi ko sa kanya habang patuloy na tumutulo ang mga luha ko. Ano na lang ang sasabihin ng fiancé mo sakali man makita ka niya rito? Ano na lang iisipin ng pamilya mo? Napanipin niya Ventura sakaling malaman nila na nakatak ng ikasal sa anak nila, nagtatrabaho bilang isang dancer. Kung hindi ka nahihiya sa sarili mo, sa mga pinagagagawa mo, sana man lang binigyan mo ako ng kahihiyan. Mas lalo akong naiyak. Dahil sa mga sinabi niya. Hindi ko naman din to ginusto, pero napalitan ako dahil ayoko magpakasal. Ayoko na itali at magpakulong. Sa lalaking hindi ko naman talaga kilala. Hindi ko mahal. Peste. Hindi ko pa nga nakikita. I just did what I think was right and helpful. Hindi naman din ako nito masisisi kung papasukin ko ang ganitong trabaho because I was desperate to earn money. A money that can save our company from bankruptcy. Pero ano nakuha ko? Isang sampal? Hindi man nila ako binigyan ng benefit of the doubt na ginawa ko to para sa sitwasyon ng pamilya namin. At ganun pa man, I am such a disappointment na nakakahiya ako at nakakayang ginagawa ko. Kasalanan ko pa rin ba yun? Dad opens the door of his car and told Mang Carlos to drive us home. Magkatabi kami sa likuran at hindi nagpapansinan. Pilit kong pinupunasan ang luhang kumakawala sa mga mata ko at pilit ding itinatago ang paghikbi. Alam mo ba, hindi ko iniisip ang sitwasyon mo? Akala mo ba hindi ko pinag-iisipan ang naging desisyon ko? I did plan to cancel the engagement and let alone the company suffer from bankruptcy. Kapakanan nyo lang ang iniisip ko. I was shocked for a while and looked at my father who seems serious. At mas talo pang naiyak nang marinig ang huli niyang sinabi at di na ako kinausap pa hanggang sa makarating kami sa bahay. Now I decided I'll let you marry Mr. Venaventura's son whether you like it or not, and we will announce your engagement on Mr. Venaventura's birthday. Be prepared, Leticia. That will happen 3 days from now. Paulit-ulit yun nag-e-echo sa tenga ko. Maging hanggang sa pagpikit ng mga mata ko, tila naririnig ko ang mga katagang iyon na binitawan ng ama ko sa akin. I don't want that to happen. But do I have a choice? Isa na lang ang natitirang pag-asa na alam ko, and that was to convince Steve to run away with me.